na bumisita nga si PBBM kay BP Leni or Mayor Leni Robredo sa Naga kaninang umaga. Na which is, naglabas nga si PBBM na nagsuot ng medyas na kulay pink. So, ang para sa akin, yung meaning ng medyas na yon ay sinuot niya, sa madaling salita ay for run. So, ito opinion ko to in my point of view. Sinuot mo medyas kulay pink. So, nangangahulugan or ang meaning do, maraming meaning kasi. Sinuot mong medyas kulay pink, so ibig sabihin isuot mo to, ikaw yung susunod na tumakbo. Or saluin mo to, ikaw yung sumuot, or else apakan mo ang kalaban. Ito ang nagpapatunay na sinuot ko yung pink, apakan mo ang kalaban na hindi ka kayang apakan. Ikaw ang umapak sa kanila. So, yun ang aking pagkaintindi dun sa pink. So marami na namang DDS ang nasaktan. Ang sabi nila, ang weird daw. 'Di ba, ang corny daw ng joke ni PBBM. Pero alam nyo, sa totoo lang, walang hesitation, no? Hindi nag-hesitate si PBBM na sabihin na the only political this time or today, no, politically today, ay ang pagsuot ko ng pink na medyas to honor Mayor Leni Robredo. 'Di ba? So, yun po yun mga kababayan. Ito po. Kaya ipakita ko muna sa inyo ang video na sinabi ni PBBM bago tayo mag-react, no, diyan kay Jam Magno. Ito po The yun. most political thing that we did today, I wore my pink socks. Di ba? My pink socks in honor of Mayor Lenny. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. Di ba? My pink socks in honor of Mayor Lenny. Di ba? I wear my pink sock in honor of Mayor Leni. So ibig sabihin, bakit hindi damit? Bakit hindi pantalon? Bakit hindi damit? Bakit medyas? Kasi ibig sabihin nun, pag isuot mo yung medyas, suotin mo yung sapatos, tumakbo ka. Pangit kasi magsapatos ng walang medyas. Lalong-lalo na kung ang sapatos mo ay balat, mainit. Mainit sa loob yun, walang singawan. So, kailangan mo ng medyas para pagka nasuot mo yung medyas, komportable ka, ibig sabihin, maganda ang takbo, maganda ang lakad. So, may meaning po yan mga kababayan. Hindi po si PBBM gaganyan, no? Hindi si PBBM yung, alam nyo yung, ngayon ko lang narinig bukod doon sa unang banat niya sa rally na wala sa kanila ang nagbulsa ng sako-sakong pera para lang silang inutusan ng bumili ng suka, di ba? Bihira si PBBM gumawa ng ganyan. Bihira si PBBM gumawa ng ganyang joke. Ngayon lang si PBBM gumawa ulit ng panibagong joke, no, na joke para sa akin, pero masakit yun para sa mga DDS. Biruin mo hindi gagawa ang isang disente at seryosong tao ng mga ganyan na, bakit ka magsusuot ng pink? So anong meaning? Anong meaning? Bakit siya nagsuot ng pink? Hindi, wala kang masasabi doon, di ba? Wala kang tawag dito, walang tao na hindi makapag-isip kung anong rason kung bakit nagsuot ka ng pink na medyas. Diba, sasabihin agad yun ni First Lady Lisa or di kaya ng mga anak niya, puro lalaki. Daddy, ano to? Katawa-tawa, nagsuot ka ng pink na medyas. Siyempre, pagtatawanan ka ng angkan mo, ng pamilya mo. So, may meaning yun. Hindi yun basta-bastang ganun lang nasuotin mo kulay pink. Diba? Hindi yun basta-bastang gano'n, nasuotin mo kulay pink, pagtatawanan ka, mga anak mo puro lalaki. Malamang magre-react sa'yo, lalong-lalo na mga disente yung anak, kunting kibot lang, makita nga lang yung kilay, yung lipstick, di ba? Minsan yung gano'n ng buhok, yung hibla ng buhok, mali lang, re-reaction na agad yung mga anak, di ba? Kung naalala ninyo, nung kasagsagan ng eleksyon, kunting kita ni PBBM, ultimo nga kilay ni Sara, di ba? Ultimo nga kilay ni Sara, napansin niya na, kumbaga, parang tumabingi, di ba? Mahirap mga kababayan. Ibig sabihin nun, sinuot niya ang pink para tumakbo. Diba? May meaning yun mga kababayan. At take note mga kababayan, behind the camera, do you think ganun na lang ang usapan nila? Hindi natin alam. Baka sa likod ng camera nun, meron silang private talk nun, pribadong pag-uusap na hindi natin alam. Diba? Oo, Diyos ko. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan,
sa ganun na pag-uusap nila at pag-meet nila ng pagpunta ni PBBM sa Naga, imposibleng walang communication yung dalawa. Imposible walang communication yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Do you think kung mag-offer si PBBM, no? Do you think kung mag-offer si PBBM na kay Mama Leni na patakbuhin niyang presidente, do you think si Mama Leni aatras? Do you think si Mama Leni tatanggi? Ilang beses siyang tumakbo. Nag-vice president siya, nanalo. Tumakbo siya noong 2022, hindi siya nanalo. Ngayon na pagbibigyan ka ng pagkakataon na ikaw na mismo ang uupo, ikaw na mismo ang sasalo, tatanggi ka pa? Mga kababayan, sabihin nyo man sa aking gumagawa ako ng issue or nanguna ako sa issue, mga kababayan, lahat tayo may kanya-kanyang ambisyon sa buhay. Kung doktor ka, meron kang gustong marating bilang doktor, doctorate, di ba? Sa teacher, di ba? May CISO 1, CISO 2, hanggang sa maging Doctor 1, Doctor 2, Doctor 5, di ba? Sa teacher. Pagdating naman sa mga nurses, di ba? May mga ranggo. Mga kababayan, in politics, no? Sa buhay politika, ang pinakamataas na tuktok ng politician ay ang pagiging presidente. So kung ikaw o-offeran kang maging presidente, tatanggi ka. 'Di ba? Kung ikaw o-operan kang maging presidente, tatanggi ka? Samantalang lahat ng politician, ganyan ang gustong marating. Ang marating nila, ang pagiging presidente. Kasi yan ang pinaka-highest rank in politicians, in politics. 'Di ba? Kaya mga kababayan, sa ngayon, sabi nga ni Sara, si Sara mismo nagsabi niyan, ang pagtakbo ng presidente ay hindi lang pag-uusapan or pag-iisipang isang linggo, isang buwan, isang taon, 2 taon, 3 taon, pag-isipan mo ng maraming beses. Sinabi ni Sara yan. Kaya do you think kung si PBBM offeran si VP Leni Robredong tumakbong presidente, tatanggi ba siya? Sige nga, tatanggi ba siya? 'Di ba? Mga kababayan, kung ikaw opera ng presidente, ikaw na ang sumalo. I-endorso kita. Putang ina, tatanggi ka. Yan ang pinaka-highest rank in politics. Mga kababayan, bihira lang ang ganyan na lapitan ka ng presidente at operan ka. Kahit sino po na politiko, mga kababayan, sabihin nyo man sa akin ngayon na nagsisinungaling ako or gumawa ako ng kwento. Sinong tangang politiko na opera ng presidente na tumakbo kang presidente na tatanggi ka? 'Di ba? Sa ngayon mga kababayan, marami talagang manliligaw kay VP Leni. Kasi bakit? Kung ako bilang isang politiko, kung ako bilang isang botante, piliin ko ang walang record ng korupsyon. 'Di ba? Yan ang pipiliin ko, ang walang record ng korupsyon. 'Di ba? Mga kababayan, Diyos ko naman, mahirap makahanap ng politiko ngayon na walang issue sa kurap. Halos kadalasan may issue sa korupsyon. Actually in Philippines, no? Dito sa Pilipinas, in national politician, 2 lang ang nasisilip kung walang issue sa korupsyon. Si Vico Soto at si Leni Robredo lang. 2 lang ang walang korupsyon na issue. Si Vico Soto at Leni Robredo lang. Sa ngayon mga kababayan, si Vico hindi pa po pwede kasi yung edad niya. So, ang pinaka-the best talaga ngayon, si Leni Robredo. Mahirap na kasi mga kababayan, nakakapagod na kasi. Since I was a child until now, nag-edad ako ng ganito, hindi nawawala ang korupsyon. Hindi nawawala ang korupsyon. Mahirap maghanap ng isang politisyan na walang isyong korupsyon. Si Leni at si Vico lang. Si Trillanes kasi, mga kababayan, wala kasing balak si Trillanes na tumakbo. 'Di ba? Sa may posisyon ngayon sa national politics, si Vico, si Leni. Kung dito tayo sa mga senatorial na walang posisyon, si Trillanes. Wala kang makitang korupsyon diyan. Ang ano ko lang ngayon kasi, ang pagka-president, kasi sabi kasi ni Trillanes, ayaw niya tumakbo. So si Leni, no? Si Leni, kay Yorme kasi, mga kababayan, sorry to say, marami kasing issue kay Yorme. Kahit sabihin natin na wala siyang kinurap, marami kasing dinikit sa kanya.
Marami kasing ibinato sa kanya na pwedeng ibuta sa kanya. Kahit sabihin man natin, si Isko walang kinurap. Pero ang mga tao, mahirap kasi paliwanagan na walang kinurap si Isko kasi nakatatak sa utak nila itong Divisoria. Binenta ang Divisoria. Diyan mabubutasan si Yorme. Ang taas ng basura ng singil, diyan siya mabubutasan. Binenta niya yung mga ari-arian ng Maynila. Diyan siya mabubutasan. Pero kay Lenny, anong maibato mo kay Lenny? Wala, 'di ba? Anong maibato mo kay Biko? Wala, 'di ba? Oh, dalawang tao lang sa politiko sa national politics ngayon ang walang isyong korupsyon, si Biko, si Lenny lang. 'Di ba? Kaya kung ako kay PBBM, kung pupuntahan ko si Biko, alanganin pa yung edad. Kung pupuntahan ko si Lenny, yun match na match yun. 'Di ba? Match na match yun. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung meron man na dapat ligawan si PBBM, nako, Lenny. Mga kababayan, ayaw ko maghamon. Ayaw ko maghamon kasi lahat ng paghahamon ko nagkatotoo ha. Pero yung paghahamon ko, ni minsan naghamon ako, hindi ako pumalya sa hamon. Pero isa lang ang masasabi ko. I'm sure na si Lenny talaga ang pipiliin ni PBBM. Bakit? Ganito yan eh. Yung respeto ng kakamping kay PBBM more than words. Totoo yan. Kung dati ang mga sinasabi ng kakamping, sad to see pero totoo ito ha, never again to Marcos. Pero nung nakita nila na ang pinaglalaban ng kanilang sinusuportahang politician ay same sa pinaglalaban ni Pangulong Bongbong Marcos, naiintindihan nila. Yun ang katotohanan mga kababayan. Kaya kung meron mang hahanapin si PBBM na susunod sa yapak niya, sa kakamping. Kasi bakit? Kung ako si PBBM, malaki ang utang na loob ko sa kakamping. Kasi bakit? Sa panahon na tumakbo siyang presidente, ang kaaway niya kakamping. Ang pinagkatiwalaan niya si Sara. Pero nung kasagsagan nung kagipitan, kasagsagan nung, di ba, may bagyo, may issue, may korupsyon, may problema ang bansa, na imbis tulungan siya ng pinagkatiwalaan niya, trinaydor siya. Pero ang nakatulong sa kanya, which is ang mga liberal politicians. So, saan ka ngayon? Saan ka ngayon magsukli? Magbibigay ng sukli? Malamang sa kakamping. Di ba? Sa kakamping ka magbigay ng sukli. Kasi, alam niyo ito ha, mga kababayan, isa ako sa bumatikos kay Leni Robredo noong 2022 election. Isa ako sa bumatikos. Pero ngayon mga kababayan, ang laki ng naitulong ng kakamping sa administrasyong Marcos. Maniwala kayo sa akin. Ako mismo bilang vlogger, ang laki ng naitulong. Ang laki ng naitulong ng kakamping politicians kay PBBM. Pagdating sa actually parang iba yung emosyon ko, tumatayo yung balahibo ko na parang maiyak ako mag-isip. Kasi ganito panahon na si PBBM binatikos. Panahon na si PBBM ay inintriga, inisyuhan. Alam nyo yung mga nagtatanggol sa kanya, si Dilima, si Rimulya, si Trillanes, si Hontiveros, si Kiko, si Bam, nandyan sila eh. Wala kang makikita ng mga kalyado ni PBBM na nagtatanggol sa kanya. Kaya kung meron mang lapitan si PBBM na gusto niyang patakbuhin sa liberal politician, napapansin nyo, napakadaming kaibigan ni PBBM na politiko pero ni isa walang nagtanggol sa kanya maliban sa mga liberal senators at politicians. Yan ang totoo. Ako mismo nakikita ko Nakikita ko mismo, kadalasan sa mga nagtanggol kay PBBM at tumulong kay PBBM, puro liberal politicians. Puro oposisyon. Yung totoong oposisyon ha. Hindi yung oposisyon na binuo ni Sara ngayon. Yan ang totoo. Kadalasan sa mga, tignan mo, si Jose Claire Castro isa kakamping. Pero si Jose Claire Castro ngayon ang nagtatanggol kay PBBM. Si Boying Rimulya is kakamping. Pero si Boying Rimulya isa sa nagtanggol kay PBBM. Si Leila de Lima, si Risa Hontiveros, si Trillanes. Kita mo naman, sinong nagtatanggol? Sinong katuwang ni PBBM sa pakikipaglaban sa mga kalaban at pakikipagtunggali sa mga korap? Liberal. Kakamping. Politician.
Ayan, si Lacson, si Soto. Andyan sila. Hindi siya pinabayaan. Hindi siya iniwan. Pero yung mga taong pinagkatiwalaan ni PBBM noong 2022, lahat tinalikuran siya, lahat nagsibaliktaran, lahat siniraan siya. Pero kahit anong paninira nila kay PBBM, hindi nila natitibag. Hindi nyo napansin mga kababayan? Yung, alam nyo, sa totoo lang, habang nagsalita ko, tumatayo yung balahibo ko na parang maiyak ako na. Naiisip ko alam nyo yung pakiramdam na, hindi ko, in true to life story, kumbaga sa pamilya, alam nyo yung tinuturing mong pamilya pero tinatraidor ka na, which is yung mga tao na hindi mo kaano-ano, yun pa yung nag-adapt at tumulong sa'yo. Biruin mo, in terms sa korupsyon, leader ng korap, leader ng mafia, pinaka-bulakdol, pinaka-demonyo sa Pilipinas ang nagpakulong si Trillanes. Do you think kung hindi napakulong ni Trillanes si Digong, maganda ang ating bansa ngayon? Putang ina, puro dilubyo, puro pag-convince, puro sedisyon, puro kudita. Kung nandyan pa si Digong at hindi nakulong. Alam nyo, ang laki ng tiwala. No? Ang laki ng naitulong ni Trillanes na naipakulong si Digong. Kasi kung si Digong hindi nakakulong yan, ang laking problema at sakit sa ulo ni PBBM yan. Ang luwag na parang nabunutan ng tinik ang administrasyong Marcos nung nakulong si Digong. 'Di ba? Tapos dadagdagan pa ngayon ni Sara. Kakanta pa, ito pa yung mga vloggers, ito pa yung mga retired politicians, itong mga kaalyado ni Sara, dagdagan pa ni Chabit, dagdagan pa ni ganito, tapos andyan pa yung kapatid niya na instead yung kapatid niya ang magligtas sa kanya at magtanggol sa kanya, putang ina, yun pa yung naglaglag sa kanya. 'Di ba? Kita niyo yan? Oh. Kaya sa totoo lang mga kababayan, malaking naitulong ng liberal politicians or kakamping or dilawan kay PBBM. Diba? Ako mismo nakikita ko yan. Siyempre, hindi naman po pwede kasi alam naman natin, ang mga politician na kakamping, mga liberal, may mga sarili yan sila. Pero anytime, kung ako, alam ko, gusto kong ma-meet yung mga yan. Katulad kay Risa Hontiveros, Leila de Lima, Leni Robredo, alam ko kung ma-meet ko yan sila, gusto kong manghingi ng tawad unang-una kay Leni at kay Leila de Lima. Alam nyo yan kung paano ko banatan si Leila de Lima at si Leni Robredo noon. Sa TikTok, napakaraming kakamping na galit sa akin kung paano ko binaboy si Leni. Diba? Pero ngayon napagtanto ko na yung tao na binaboy ko at binatikos ko noon, yun pala ang mas may dignity or dignidad kaysa sa pinagtanggol ko na nakita kong wala palang kwenta ngayon. Diba? Totoo yan, mga kababayan. Grabe kung paano ko pinagtanggol yan noon, si Digong at si Sara. Paano ko banatan si Leni noon, Diyos mio Marimar. Diba? Pero ngayon nakita ko, much better palang tawagin kang lutang kaysa titignan kang disente pero kawatan ka naman. 'Di ba? Yun lang, mga kababayan, yung aking reaksyon diyan patungkol kay PBBM, no, ng pagsuot niya ng kulay pink na medyas. May meaning 'yan. 'Di ba?